Muli po isang magandang umaga mga ka-journers, mga kapwa Pasigueño. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Santa Lucia. Inauguration po ng asphalt overlay along various roads of the Castro and countryside dito po sa nasabing lugar na Barangay Santa Lucia. At syempre kasama rin po natin ating City Councilor Boy Raymundo. Siyempre kasama rin po natin ang ating City Councilor Marlo Marquez. Ayan, ganito kasaya lahat ng mga tao basta't makikita si Mayor Vico. Ang lahat po ay inaanyayahan na magsipo para po tayo ay mag-umpisa ng ating vaccine programa ngayong umaga. Muli po, ang lahat po inaanyayahan magsipo na po para po mag-umpisa na po tayo ng ating vaccine programa ngayong umaga. Yung po, yan sa kabila po. Kayo po nagsupo po muna. Upo po muna tayong lahat. Maraming salamat po. Tayo po mag-uumpisa na po ng ating maiksing programa ngayong umaga. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating inauguration at mapalad po ang Barangay Santa Lucia sapagkat 30 area ang inyong inaugurahan ngayong umaga. Ito po yung ating construction ng line canal with concreting of sidewalk along Santalia, De Castro, and then yung asphalt overlaid sa various roads po ng De Castro and countryside, at syempre yung major improvement of sidewalk and curb and gutter and drainage line along sa countryside. So bilang pag-umpisa po ng ating maiksing programa, tinatawagan po natin si Ms. Tess Naval, ang PRO ng De Castro Homeowners Association. Magsitayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, o ng Espiritu Santo. Dakilang Diyos at Amang mapagmahal, inaanyayahan ka namin na samahan kami sa pagsisimula ng mahalagang okusyong ito. Maraming salamat sa pagkakataong magkasama-sama upang ipagdiwang ang pagpapasinaya sa bagong proyektong ito na handog para sa bawat Pasigueño. Hinihiling namin ang iyong banal dito sa Barangay Santa Lucia. Amen. Maraming salamat po. Ms. Tess, maaari na po tayo magsiupo. Ngayon naman po, ating pong pakinggan ang mensahe ng inyong kagalang-galang Barangay Captain Aldrin Ilagan. Good morning po sa ating lahat. Sa De Castro Subdivision at Countryside Subdivision po. Nandito po ngayon. So, ngayon po, unang-una, magandang umaga po kay Mayor Vico, kay Kong, kay Vice, sa mga City Council na nandito ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat. So, kami po, sa mga residente ng De Castro at Countryside, nagpapasalamat po kami sa mga proyektong binaba po dito sa ating local government unit na
pangunguna po ni Mayor Vico Soto po at sa kanyang mga council po. Yun po, marami pong natutuwa dahil sa mga transportation group na nandito ngayon, mga TODA, school service na wala nang lubak po, magdadaanan dito sa akin. Konting portion na lang po, Mayor, konti na lang po yung kulang. So yun po, meron naman din ang barangay po na mga proyekto ng asphalt overlay po. At least hindi naman ganun karami, so dalawang kali lang kami. So yun po, may bagong set na po ang De Castro subdivision po ng officer po, na po ni Engineer Morante po, mga officer po na. Sa almost 10 years po, meron ng bago. Ayan. Yun po, maraming po salamat sa lahat ng mga programa at proyektong binabago dito po. Thank you po. Maraming salamat po, Kap Alvin Ilagan. Kung nagtataka po kayo, itong area lang po itong ating ceremony, pero 3 area po yung ating inaugurahan ngayong umaga. Ngayong umaga naman po ating pong pakinggan ang pagbati at mensahe ng ating Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat, kay Mayor Vico, Vice Dodot, Kap Ilagan, at syempre kay Konsehal Maro, nandito na. Sa lahat ng barangay officials po natin, nandito rin si Konsehala Angelo, at syempre si Konsehal Boy Raimundo, nandito rin po. Sa De Castro, homeowners, sa lahat po na nandito, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam po ninyo, totoo yun, galing po kami ngayon sa Oplan, dun sa kabilang kalsada. Noong nandoon po ako, tinatanong ng mga tao, bakit raw merong inauguration doon, pero dito lang raw magpupunta. Pero ang totoo niyan, tama kasi 3 eh. Pero kaya po isa lang ang pupunta na dito siguro napili, kasi yung iba, main road busy road po yun. Pag doon natin ginawa, pag dumating si Mayor Vico, ay magkaka-traffic jam doon. Kaya tama na dito pinili para kahit papano ay medyo maluwag at hindi tayo makaabala dun sa mga dumadaan. Pero ang sinabi sa akin ay si Father Melvin ay pupunta sa bawat isa sa 3. Father Melvin, kayo ang bahala. Pero bago magtapos po, sa totoo, etong dati po, kasi ang dami talagang ginagawa ng city tungkol dito sa pagbabago ng mga sidewalk at yung mga open spaces. Alam mo dati, sa isip ko talaga, sinasabi ko, maganda yan kasi parang walkable. Pero ngayon, na nakikita po natin ang iba-ibang epekto ngayon sa kabataang Pilipino, sa kabataang Pasigenyo, talagang tunay na importante yung tinatama po yung mga sidewalk natin at open spaces. Ang sabi po ng marami, dapat yung mga kabataan natin ay huwag na natin payagan gumamit ng social media. Kasi sabi ng marami, nakaka-apekto sa kanila. Pero, kung ipagbabawal po natin yung agad-agad, na wala silang alternatibo na gagawin, baka naman mas kawawa pa ang kabataan. Ang kabataan, maraming energy. Naghahanap sila ng gagawin, ng pupuntahan. Kung wala namang open spaces, walang sidewalk na malalakaran, talagang mauuwi po sila sa social media. Kaya tama po ang direksyon ng ating syudad na inaayos po ang mga sidewalk, inuuna yung mga open spaces para merong mapuntahan ng ating pamilyang Pasigenyo. Kaya muli po, sa ating city, sa pamumuno ni Mayor Vico, Vice Mayor Dodot, at yung mga konsehal, lalo ng mga president ngayon dito, na nagbibigay ng importansya dito sa mga bagay na ganito. Congratulations! Magandang direksyon ito. Pagpatuloy po natin, mabuhay po ang Santa Lucia at mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. At siyempre ngayon naman po ating pakinggan ang pagbati at mensahe ng ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. So magandang umaga po sa ating kamamahal na Mayor Vico, Congressman Roman Romulo, Councilor Maro Martires, nakabarangay po ninyo, siyempre Councilor Angelo De Leon, and Councilor Boy Raimundo, sa ating barangay captain, Binalagan, 10 po ng kanilang kasama sa
Council, sa mga opisyalis po ng De Castro Subdivision ng Countryside, lahat ka ng residente dito sa Barangay Santa Lucia, Father Melvin, of course, blessed morning po sa ating lahat. Again, congratulations po sa inyo sa lahat po ng mga improvements na nangyayari dito po sa inyong lugar. Ulit-ulitin po namin, ito po ay hindi galing sa pera ng mga politiko, ito po ay galing sa pondo at pera rin ng gobyerno, galing po sa taxpayers' money. Kaya wala po kayong utang na loob sa amin. Pero ang pakiusap namin, panatiliin natin na maayos at malinis ang ating kapaligiran. Lalo na po dito sa Barangay Santa Lucia, alam naman po natin na isa sa pinakamalaking problema natin ay pagbabaha. Pero ang totoo po niyan, ang pagbabaha ay sanhi po ng pagbabara ng ating mga drainage. Karamihan po ay dahil sa basura. We need to instill discipline po sa ating mga kababayan at doon po tayo mag-umpisa siguro sa pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Lahat po ng direksyon ng ating lungsod ay nakatuon para pagandahin, maging walkable ang ating syudad, ang ating lungsod, para mas maganda ang lalakaran hindi lang po ng ating mga kabataan, kasama na po ang ating mga senior citizens, kaya kung mapapansin po ninyo, medyo at the grade level na po, o mababa na ng konti yung ating sidewalks, para nga hindi mahirapan ang ating mga senior citizens. Kasama rin po sa upgrading ng ginawa ng ating lungsod ngayon ay ang pagpapaganda ng inyong mga drainage systems, no? Kung mas maganda ang daloy ng tubig. At the same time, katulad po na sabi ni Kong kanina, galing kami po sa kabila, meron din mga inayos na lugar doon, maganda, pero meron din kami napansin, kaya dito po papasok yung disiplina ng ating mga kababayan. Meron po kaming napansin na may mga obstruction po na hanggang sa sidewalk, nag-encroach na po yung mga bahay-bahay, nagawa ng extension. Sana naman po huwag ganun, dahil nung gumawa ng extension, nabaran yung drainage, yung kapitbahay po napipermission. And ito po yung nais namin din ibaba sa ating mga kababayan, na kung nais natin talaga mas mapaganda ang ating lungsod, kailangan po bawat isa sa atin ay mag-ambag. Mag-ambag hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon sa ating lungsod, pero yung paggagawa lang ng tama, pagpapaalala sa ating mga kapitbahay na tayo dapat sumunod sa mga batas, sa mga regulasyon, para sa ikuunlad ng buong sambayanan. Wala po dapat tayong iwanan, sama-sama po tayo. So muli po sa ating mga kaibigan dito sa Barangay Santa Lucia, congratulations po sa napakaganda ninyong proyekto at tuloy-tuloy po ang magiging improvement natin sa lungsod ng Pasig kasama po ninyo. Magandang umaga, God bless po. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodot Jaworski. At huwag na natin patagalin ating pakinggan ang pagbati at mensahe ng ating buting Mayor, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Ito lang po kayo. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po ang Barangay Santa Lucia? Po. Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, salamat po sa inyong mga mensahe. Ganun din kay Cap Aldwin. Kasama niya ang ating mga barangay officials, ang ating mga kagawad at pati ang ating mga barangay staff. Salamat po sa mainit na pagtanggap sa inyong barangay. Siyempre ang inyong kabarangay na konsehal, si Konsehal Maro. Kasama po si Konsehal Angelo, Konsehal Boyi, at ito sa mga bagong halal opisyalis, congratulations po sa inyo. At sa lahat po ng residente po natin. Alam mo, nabanggit na naman kanina, pero tuwing may inauguration, inukwento ko naman exactly kung ano ang proyekto natin kasi maaaring yung mga residente natin nakikita lang kung ano yung nasa tapat ng bahay nila, kung ano yung nadadaanan nila, pero malamang di naman natin nadadaanan na lahat ng kalsada na pinagawa o pinaayos po, ano. Kaya tatlo po itong proyekto na ito, sabay-sabay na po yung inauguration kasi kung hindi po natin pagsabayin, baka wala na po tayong ibang magawa kundi inauguration, ano. Kaya ito po, yung unang pinakamalaking proyekto natin, yung 10 million peso project natin para sa asphalt overlay ng De Castro Countryside at iba pang mga kalsada na karugtong po nito. Ito pong countryside na sa 400, almost 500 meters, 3,000 square meters.
minsan mas importante tingnan yung square meters, ano, para kasi iba-iba yung lapad ng kalsada, para makita kung gaano karaming asfalto ba talaga to. 3,000 square meters, Countryside Avenue po ito. Sa De Castro Avenue naman po, more than 2,000 square meters po ang in-asphalt overlay natin. Yung sa Champaka, nasa almost 2,000 din po. Everlasting, ganun din po, mga 1,800. Yung sa Rose, nasa almost 400 square meters. At Lirio Street, more than 1,000 square meters for a total of 1,700 linear meters, 10,400 plus square meters po ang proyekto natin, 10 million pesos po ito. Yung sa CHB Line Canal at pag-aayos ng sidewalk natin sa Santalia ay ito po 2.7 million, ang haba naman po nito ay nasa 240 meters po, 240 linear meters. At last but not the least, 6.3, 6.4 million project naman po natin, sidewalk at drainage lines improvement din po. Saan po ba ito? Countryside. Yan po. So ito po yung tatlong project natin na asahan na makakatulong po ito sa lahat ng mga dumadaan sa Santa Lucia. Alam naman po natin, ang inyong barangay minsan nagiging daanan, nagiging shortcutan, at kailangan po talaga maayos ang mga daanan natin. Pero para sa akin, ang pinaka-importante sa ngayon ay yung gaya nung nabanggit ni Com, yung mga open spaces, yung mga sidewalk, yung mga nilalakaran mula sa ating mga kabataan hanggang sa ating mga senior citizen. Nakikita niyo po, yung design natin, maayos. Hindi lang yung presyo yung maayos, pati yung design. Hindi na kagaya ng dati. Naalala niyo yung mga lumang sidewalk ng Pasig? Pag naglalakad ka, hindi mo alam kung anong gagawin. Paakyat pa ba, di ba? Yun ang ganun. Ito, medyo mataas pa. Pero yung iba, mas mataas pa. Marami tayong sidewalk na mas mataas pa dyan. Kaya yung iba, ang gagawin na lang, kalsada na lang maglalakad. Isa pa po, yung mga encroachment natin. Kanina nga po, yung nakasalubong ko si Kong, papunta kami ni Vice, yung sa 2nd Street, meron pong encroachment na maaaring nagiging sanhi ng bara ng drainage kasi nandun na sa bangketa yung struktura niya. Kaya inausap, buti mabait naman yung owner, pumayag po siya na i-demolish kasi tama lang naman. Kahit naman hindi siya pumayag, i-demolish pa rin yun. Kaya pumayag siya na wala nang gulo, wala nang matagal na proseso, pumapayag na po siya kaagad. Dinutisan pa rin namin para within 1 month at kami na rin yung gagawa, kami na rin magdi-demolish para tulong na rin sa kanya kung hindi na siya kumuha ng mga magdi-demolish at para sigurado rin na magawa kaagad. Kaya ito po yung ginagawa natin ngayon sa araw-araw ng pag-iikot ng Offline Kaayusan at hindi po ako ng tulong ulit sa inyong barangay kahit ang lagi naman silang tumutulong pero kailangan talaga maging mas maayos ang mga nilalakaran ng mga kapwa nating Pasigenyo. Maraming salamat, Barangay Santa Lucia at sa ating congratulations po. Maraming salamat, Mayor Vico Soto. Tayo po ay dadago na sa ribbon cutting ceremony. At susundan po ito ng pag-bless ni Father Melvin. At kakantahan na po ang lahat ng area. Inaanya po natin ating city officials, ating homeowners, ang ating barangay officials, and yung ating pong homeowners. Dito po tayo. Alright. Ang ating pong bagong president ng homeowners. Alright, at the count of 3, 1, 2, 3. Congratulations, Barangay Santa Lucia. Ito po ay susundan ng pag-bless sa pangunguna po ni Father Melvin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Let us pray. O merciful and almighty God, we ask you to
to bless continually this place, especially the road. Give these roads as your property and protect them of all dangers of evil spirits. Guard all the path of this way so that all who use them may come into their way. May your Son, Jesus Christ, stay with us, and whatever we do in word and in word, we do it in His name and through Him. May the Holy Spirit bless the children of this place and all who go in this place, and may they grow in charity and love. Provide us with our daily bread so that we may strengthen our work in your service. May the wonders of your creation remind us of your great love for us. Help us to live with exemplary Christian life, a life of chastity and humility, a life of justice and love. Give us the courage to overcome the difficulties of our daily lives, and instilling us a strong desire of our future reunion with you in the heavenly home. Through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Congratulations sa bagong presidente. My dear friends, let us be grateful to God for the blessing. From now on, this area, this place is dedicated to the Almighty Father, who will take care of it. Its protector is Christ, who for our sake became man, died on the cross for our sins, rose again to the third day, and went up to heaven, from where he will come to judge the living and the dead. Henceforth, this place is marked forever with the victorious sign of the cross. May the good Lord keep His love in this place and dwell here and call you who come here in this celebration. Congratulations. Thank you. Maraming salamat po sa inyo sa ating lahat, sa ating pong barangay Ayan, Santa congratulations Lucia po sa mga Council and taga-barangay Staff, Santa Lucia sa sa kanilang ating mga pong De Castro bagong Horse Association, sidewalk. sa lahat po ng residente. At hanggang dito na lang po muna ang ating vlogs. Maraming salamat po sa panonood at para po sa bago pa lang sa ating channel.
Welcome po ang lahat. And please Salamat like and po. share, comment down below, and please subscribe para lagi po kayong updated sa kaganapan sa Luzon ng Pasig. Ingat po ang lahat. Bye!